Sa mga balitang tinutukan, isasampa na ngayong araw sa Office of the Ombudsman ang ikalawang PDAF scam case para sa mga sangkot sa kontrobersya. Para sa detalye, balitaan mo kami, Noel Perfecto. Tuloy na bukas ang paghain ng ikalawang Priority Development Assistance Fund o PDAF scam case ng mga kinaukulan sa Ombudsman. Inihayag ito ng abogado ng mga whistleblowers na si Attorney Levy Baligod matapos na muling maantala ang pagbibigay ng go signal ng kalihim ng hustisya Laila de Lima kanina sa National Bureau of Investigation Special Group na siyang may hawak sa kaso. Dapat sana'y kumplituhin muna nila ang lahat ng mga pangangailangan para sa pagsampa ng ikalawang PDAF scam case. Ayon kay Attorney Baligod, kinakailangan mahanap muna ang isang ebidensya o dokumento na isisiwalat mismo ng isa pang saksi sa nabunyag na pangalawang PDAF scam case. Niliwanag rin ni Attorney Baligod na bumaba na sa 6 ang bilang mula sa 10 ang mga isinasangkot ng mga kongresista matapos ang mga pag-alaman na namatay ng 4 sa mga idinadawit sa second PDAF scam case. Meron kaming hindi isinali na 4 dahil na-confirm namin na patay na, mayroong death certificate at mahirap naman na kasuhan pa rin sila na hindi na nila masasagot yung asunto laban sa kanila at ang magsasuffer lamang ay yung pamilya, yung naiwang pamilya ng mambabatas na sa tingin ko ay hindi na dapat sila gambalain. Ipinaliwanag rin ni Attorney Baligod na walang ibang mambabatas kundi mga kongresista, mga opisyalis ng ahensya na may kinalaman sa agrikultura at mga tauhan ng peking NGOs ang kasama sa sinampahan na kaso. Matibay ang kanilang mga ebidensya at matatag ang mga testimonya ng mga saksi kung kaya't tiwala si Baligod na mahirap ang makalusot ng mga nadadawit dito. Even without a special audit from COA, yung ebidensya ng ating mga whistleblowers ay sapat na para makapag-file tayo ng certain criminal cases against them. Like for example, accepting money, no? Na hindi naman warranted sa opisina nila, that is already a violation ng Republic Act 3019. Pwede rin yung ethical standards for public officials, no? Samantala, kaisa si Buhay Party List Congressman Lito Atienza sa ipinatutupad na kampanya ng pamahalaan na tuluyan ng mawala ang mga scammers pati mga kakutsaba nito sa pamahalaan. Aniya, lahat ng mga nadadawit ay yaong may kinalaman at dapat lamang nakasuhan at mailagay sa tamang kinalalagyan. Nakaka-encourage yan. Ibig sabihin, gumagalaw na ang ating prosecutorial agencies dahil inutos ng Korte Suprema yan eh. Lahat ng ahensyang merong kinalaman sa investigasyon, imbestigahan ang lahat ng gumamit ng pork barrel. So, yung PDAF ngayon, ang maski na yung CDF sa nakaraan, Countrywide Development Fund, sapagkat illegal yung pondong paggamit na yan. At yung nag-abuso ay makulong. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel. Kaugnay ng balitang yan, humingi tayo ng karagdagang detalye mula sa aming senior correspondent, Noel Perfecto. Magandang umaga sa iyo, Manong Noel. Good morning, Vivian. Tama ka diyan. Ngayong araw na ito isasampa na ang pangalawang PDAF scam sa Ombudsman. Ito'y matapos na maudlot kahapon ang paghain nito sa Ombudsman sa kawalan ng go signal ng kalihim ng hustisya Laila de Lima dahil na rin sa ipinahabol nito ang tatlo pang pangalan ng mga auditors ng Commission on Audit. Ayon kay Attorney Levy Baligod, napag-alaman ng Special Task Force ng NBI na yung 4, imbis na sana 10, 4 dito ang namatay na kongresista. At nakita ang nakisa sa katiwalian pinatupad ni Janet Lim Napoles, mga kakuntsaba nito, mga opisyales ng ahensya ng Department of Agriculture at syempre pa yung mga peking NGOs na sobrang pinaglaruan BBN ang pondong inilaan sana para sa pag-develop ng kabuhayan sa kanayunan. Tiwala si Baligod na matibay at malakas ang kanilang ebidensya at bunsod na rin ito ng testimonya ng mga whistleblowers at lalo pang dumarami ang saksi na nais tumulong BBN sa kampanya ng pamahalaan Aquino na maalis na ang mga tiwaling opisyales at takto para maipatupad ang tiwaling gawain. Partikular ang mga mambabatas sa na pinagkakatiwalaan ng sambayanan.
6 ngayon, Vivian, 30 sa susunod na buwan. 30 congressmen ang isusunod ng panig ni Baligod sa kasong PDAF scam. Ito yung pangatlo na isasampa sa next month. Nang tanungin kung may kasama mga senador ang ikatlong PDAF scam case na inahain sa Ombudsman, sinabi ni Attorney Baligod na walang senador, ngunit mas matindi ito dahil sasamahan na ng kasong plunder ang Priority Development Assistance Fund scam next month. Yun muna ulat, Vivian. Good morning. Maraming salamat, Noel Perfecto.